pinost kong tables with regards paano tayo kumuha ng circuit, ampere trip, size ng wires, conduit, diameter, and of course, pag-compute ng horsepower motor sa isang either sa water line, sa water pump, or air conditioning unit. Okay, kita na. I have here Apo, a apo, sir. I have here a sample of electrical layout, and of course computation sample. Okay. First, ano yung gagawin natin sa isang electrical layout? Kailangan natin i-zone yung um, layout natin. Paano natin i-zone? Tingnan natin in such a way na kung magka-problema yung isang particular na circuit, hindi maapektuhan yung kabila. Say for example, sa isang residential area, ang magkakasama sa isang zone is living, dining, kitchen. And the other is bedrooms. Next is perimeter lighting. Ganon kayo mag-zone sana. Okay, I have here a multi-story and multi-unit residential units, multi-dwelling residential units. The first two, ground floor and mezzanine floor, is a uh, residential unit, isa lang yon. But the second floor and third floor is individual units. Yung second floor, ibang unit. Third floor, ibang unit. Okay? So, ibig sabihin, tatlong units ito. Tatlong units. Okay. So, first, paano tayo mag-layout ng isang convenience outlet? But before that, kailangan muna natin ilagay position yung circuit breaker natin or yung panel natin at saka yung service entrance. Okay? Ito yung sample. Ito yung service entrance coming from coming from Meralco, meter, yung kilowatt hour meter, tapos yung ating concrete pedestal. Tapos nandito yung meter bank natin immediately after the concrete pedestal. Then position natin kung saan yung panel natin. Okay? Kada unit kailangan natin ng sariling panel. Isabay mo rin yung na ipapakita yung panel sa on both power layout, electrical power layout, and electrical lighting layout. Ipapakita mo rin. Dito mo rin ipapakita. Hindi lang na yan dito eh. Para ibig sabihin nun, same lang yung location, and of course, ilagay mo kung ano yung designation. Okay? Of course, as discussed last meeting, maximum number of outlet per circuit is 8.
outlet pinag-usapan, and lighting is 10. Okay. Sa particular na design, we have a 1, 2, 3, 4, 5 outlet. Okay. Itong 5 outlet is sufficiente na para dun sa requirements na isang living dining kitchen setup. So napapansin nyo, hindi ako naglagay ng outlet dito sa range, which itong range na to is kailangan is a LPG gas powered, hindi electric. So ang nilagyan ko lang is yung refrigerator or ref, yung outlet niya. Yung living area kailangan din ilagay kung saan yung mga entertainment center ninyo. So with this configuration, ina-assume ko ang entertainment center niya is dito sa firewall. Firewall property line kasi ito eh. Dito yung ilalagay. Dito niya ilalagay, nandito yung niya. Sala set niya. Dining, dito yung dining, and of course kung mayroon man electric fan, pwedeng ilagay dito. Yung isa, WP, ibig sabihin waterproof. Sa labas, nandito yung service area. So maglalagay tayo ng ganyan. And of course, riser up, riser down. Kung saan yung kung saan aakyat yung yung wirings natin. And this letter M size sign is a motor. Water pump ito. Okay? Meron ding riser up. I will discuss it later yan kung bakit. Ayan. Next, since ito ay 1, 2, 3, 4, 5, which is way above, way below minimum. So, ginawa kong single circuit. So, ang sign ng circuit home run natin is dash and a long line, solid line. Ibig sabihin noon nasa ilalim ng ng slab natin. Then nag-designate na ako ng ito circuit panel LP3. Ibig sabihin yung panel mo LP, yung circuit number mo 3. So pwede kayong gumawa niyan. Okay? Pwede rin halimbawa yung sa plate, with regards sa inyong plate, pwede kayong maglagay ng panel admin 1. Pwede rin ganon. Pwedeng circuit admin 1. Pwede rin. Okay? Then next is the bedroom. Actually, yung bedroom, ang required sa isang bedroom is 3 convenience outlet per room ang required. Okay, pero dito nilagay ko lang na dalawa yung isang room, and isa lang yung isa. Kasi itong structure na to is lang weekend house lang nila. Ang bahay kasi nila dito is nasa probinsya. Sa Bulacan, taga Bulacan sila. So, nandito rin yung ACU circuit. ACU, air conditioning. Sa third floor, typical is a
typical residential, parehas lang yung third and second floors. Magkaparehas lang sila. So anong nangyari? Nilagay kong panel A and B. Ibig sabihin, yung second floor, panel A. Yung third floor, panel B. Same computation lang din yan. So, nirarapat ko lang na pinagsama na lang para makatipid. Pero same pa rin. Nandyan. Okay? Yung roof deck, meron tayong panel C. Pero yung panel C nito is sa ito nandito sa may sarili siyang circuit kilowatt hour meter. Ang purpose kasi nito yung sa panel C, pwedeng i-parent if ever na may mga functions na kailangan, halimbawa dibu or birthdays, pwede nila parent. So kung ano yung makakonsumo, babayaran nila. Para mas ito simplify yung electrical. Okay, pero pag walang activity, ginagawa nilang laundry area dito. Ibig sabihin multi-function siya. Itong counter dito, saka yung sink, it can be used para sa laundry and of course pag nagluto or food preparation. Yun ang ang dahilan kung bakit may sarili siyang kontador and panel board. Okay. Next. Papansin niyo yung ito. Yung designation ng F actually is fan. Nakakonect sa ilaw. Pag nag-on yung ilaw, automatic na may tao dito sa loob, automatic na mag-on yung ilaw kasi wala siyang mapapansin nyo, wala siyang ventilation. Pag walang ventilation, ang toilet nyo, gagawa tayo ng artificial ventilation. So, required na maglagay ng fan sa mismong lugar kung saan yung water closet. Dito mo palagi ilalagay. And of course, yung door mo, kailangan may louver para yung air exchange. Hihigupin niya yung fan, yung hangin mula sa labas papunta sa loob ng toilet and ibubuga niya sa labas. In this case, lalagay nila dito sa nakatakbo yung duct niya dito. Tumakbo dito sa may open area. Kasi hindi pwede dito sa side. Itong dalawang side na to dahil property line ito. Okay, mapapansin nyo lahat ito. Meron. Ito meron. Naglagay. Okay. Next, lighting naman. Yung lighting layout, same principle pa rin. Okay? Same principles pa rin. Diba, yung electrical nodes na nilagay natin is S, AB, ABC, ganon. 3-pole, 2 poles in one gang. Pwedeng ganito rin ang setup nito, S2, S1, S3. Pwede rin. Pero pwede natin to simplify, pwede natin kaya ko ito tinanggal muna yung mga designation para may ipakita ko yung kung paano natin gagawin. So, ito, sa ground floor, meron tayong ilaw. Living area, kitchen, dining, tapos yung parking area. Then, dito sa stairs,
Stairs. Okay. First, itong itong lighting fixtures natin is nakabase sa reflected ceiling plan. So, yung reflected ceiling plan nyo, yun din ang gagamitin natin para sa electrical layout. Electrical lighting layout. Okay? Pero meron akong kung nung nagche-check ako, meron akong nakitang may mali sa inyo. I will discuss it later. Sasabihin ko kung paano, ang bakit. Para ma-rectify nyo pagdating ng electrical and of course, yung reflected ceiling. May mali kayo doon. Okay. Dito, so ano yung mga ilang ilaw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Itong parking area nito, saka itong lighting dito sa residential area, isang panel ito. Pagdating naman dito sa area na to, itong naka square or rectangle, isang panel din. So anong gagawin? Paano natin ito tayo mag-zone. Ganito tayo mag-zone. Since ito pasok naman sa isang circuit, so nararapat lang na isang circuit lang ang ilalagay din natin. Panel LP5. Okay? Panel LP5. Yung circuit number 5, ito yun, lighting. Ito yun. So, lagyan natin. Tapos, indicate din natin yung panel LP. So, kukopyahin lang natin ito, itong panel. Of course, itong riser up and down din. Pwede rin natin kopyahin and ilagay sa yun. Ibig sabihin, parehas lang yan. Itong panel nito, saka ito. Hindi na kailangan ilagay pa itong kilowatt hour meter and service entrance para hindi na maganong magulo. Ang importante kasi yung kung saan tatakbo yung lighting circuit natin, itong circuit na to. Dito yon. Okay. Next, paano na sa muna, living area, kitchen, and dining. So, yung living area, ginit na doon sa area na to. So, ang switch niya is ito. Dito ang switch niya. So, ang gagawin natin, lalagay natin ng designation. Lalagay tayo ng designation. Kung gusto nyo ito ay controlled by one switch lang and no other lighting fixtures, so lagay lang natin halimbawa letter A. Lalagyan natin letter A. Small letter. Now, ito, kung gusto ninyong i-control yung dalawang ilaw, control ng isang switch, gagawin natin B. So, gagawin natin B. B. Itong switch na to, gawin natin S, A, B. Kuha nyo. So, itong single gang, one gang,
tuple na ang kinokontrol niya is 1, letter A sa living area, and 2, yung B, which is nasa kitchen, 2 na dalawa yung lighting fixtures, kinokontrol na isang switch, isang panel. So ang pag sinabi natin 2 pole 1 gang, ganito 'yon. Parang ganito siya. Parang ganyan lang. 2 pole 1 gang 'yan. Kung 3 pole 1 gang, tatlo 'yan. Kuha nyo na yung ibig sabihin yung 2 pole 1 gang, 3 pole 1 gang. Yes po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pag sinabi natin 1 pole 1 gang, isa lang yun. Isa lang, sir. Oo, tama. Ganito lang yan. Nakatayo siya actually, nakatayo. Yung ano. Ganyan lang. Same din yung three-way switch kung yun ang design nyo. Pero kung gusto nyong ganito, tapos three-way switch yung isa, okay lang. Walang problema yon. So, ang mangyayari is, ang designation niya na ganyan, pag may three-way switch, parang ganito, SAB and S3W. Ito. Yan. Yun ang designation niya dito. Kung ito yung ito ay isang 3 pole 1 gang. Maglalagay lang tayo ng S3W dyan. Since ito isa lang, S3W lang. Pwede yan eh. Walang kaso yan eh. Okay. Dito naman sa tawag dito, parking area. So kung gusto ninyong individually or itong isa or lahat ito is controlled ng isang switch, lalagyan lang natin ng designation again ng letter A. Kahit isang switch lang yan. Say A. Pero ang control niya... Yes, Miss Mejia. Sir, pag po ba, kapag single switch lang po, pwede po bang hindi nalagyan lahat ng letter A, bali S lang po? Yun nga, wait lang. Darating tayo doon. Idini-discuss ko lang halimbawa yung tatlong ilaw sa isang switch, pero isang 1 pole 1 gang lang, same pa rin ang pero meron tayong catch dyan. Ito, ganito. So, isasample ko, wait lang. Halimbawa, dito mo ilalagay yung switch home run mo. Okay? Lagay mo lang switch A, SA. Tapos maglalagay ka lang ng switch home run. Yan. Sabihin, 1 pole 1 gang, pero ang kinokontrol naman niya is 3 ilaw. Nakuha nyo na yung gist or essence nun. Samantalang ito, pag isang lighting receptacle siya or lighting fixture at isa lang yung switch niya, S lang siya. Nakuha nyo? Opo, sir. Yung question mo kanina, Miss Mejia. Opo, sir. Kung isang ilaw lang, isang switch, ito yon. Kung 3 ilaw, isang switch, ito yon, SA. Para malalaman yung electrician kung saan nakakontrol yung switch, kung saan kinokontrol yung switch, yung ilaw. So, since ito A, ito yung switch niya, SA. So, ibig sabihin, 1 switch, 3 yung
ilaw. Again, yun ang yung explanation ko. Another, three-way switch. Okay, three-way switch. Ang three-way switch, control one lighting fixture controlled by two switches. Okay? Ito, for example, ito. Itong ilaw na to, nandun sa landing or dito sa taas. Dito yon, ito yon. Same lang to. Ito, saka ito is the same lang. The same lang yan. Three-way switch, ilalagay mo or pwede rin para hindi tayo malito, pwede rin yan to. Ganito na lang gawin natin para hindi tayo malito ha. Tanggalin natin to. Tapos kukunin natin to. Yan. Switch, lagyan natin ng arrow. Lagyan natin ng arrow yung switch. Then, lagyan natin designation. Three-way switch. Arrow up. Lalagyan natin riser up to light at mezzanine stair. Kung doon yung doon nakalagay yung ilaw. Okay? Ito yon. Next is riser up, then to light at mezzanine stair din. Riser up, to light at mezzanine stair. Ibig sabihin, itong yung circuit na to is ang nilalagyan niya ng power is yung ilaw dito sa mezzanine. Okay? So wala ito. Yan ako, ilalagay ko yung pakita ko mamaya yung paano natin gagawin. Okay? Next, nakuha na natin lahat. Na-tackle natin lahat. Later na itong rectangle na to. Okay, pagdating naman sa bedroom, since 1, 2, 3, 4, 5, 5 siya, maximum 10, isang circuit yan. Okay? Then ito, merong ilaw dito sa may stair. So maglalagay tayo ng riser down. Then maglalagay tayo ng solid line. Riser down. Lalagay natin yung 2. Lalagay natin 2. Circuit 2. Ano ba yung circuit number yun? Ito. 2. Wait. Ulitin ko.
circuit 5, LP5 to LP5 at ground floor. Okay, ibig sabihin, yung sirkito niya, yung mag-energize sa kanya is nandito. Yung LP5 na yan, which is connected by riser up. Ito. Okay. Pagdating naman sa switch, three-way switch, ito rin. Switch to, ito yon S3W to ground floor. Ibig sabihin nun, ito, saka ito, magka-connect. And of course, another three-way switch na dyan nakatap. Nakuha nyo yung logic niya. Isang lighting fixtures controlled by two switches. One at ground floor, and the other is at the second floor. Ayun yung system ng isang three-way switch. Pwede rin ninyong gawin yan sa bedroom ninyo. Paano? Halimbawa, ito sample ko lang to hindi ko naman sinabi na ito yung design niya dito. Halimbawa, mag-sample tayo ng isa. Ito na lang. Binibigyan ko kayo ng idea kung binibigyan ko kayo ng idea paano kayo mag-layout. Okay. For example, itong master's bedroom. So, kung gusto natin two-way switch or three-way switch or four-way switch. Pwede rin. Three-way switch kung gusto natin. So maglalagay tayo ng switch sa main sa entrance niya, and of course dito banda kung nandito yung bed mo. Kung nandito yung bed mo, yung headboard, dito banda. Depende sa sa location, yung position ng bed. Okay? Pwede nating gawing S3W to. S3W. S3W. Why? The reason behind is, pag pumasok ka, i-on mo yung ilaw, pag matutulog ka na, tinatamad ka ng bumangon at patayin dito sa may pinto, dito na lang sa tabi mo. Isang rin yun, isang pamamaraan na paggamit ng three-way switch. Okay? Halimbawa, mag-asawa kayo. Meron na kayong asawa. Tapos, gusto nyo controlled both kayong mag-asawa. Pwede ganyan. Ito, pero hindi S3W, kundi S4W. S4W yan. So, i-control niya ito, itong i-control niya yung isang ilaw ay tatlong switches. Okay? Ganyan. Kung natutulog na yung asawa nyo, tapos ikaw gising pa at medyo nagbabasa ka pa or nanonood, ayaw mo nang walang ilaw, pag matutulog ka na, pwede mo nang i-close ito without disturbing your partner. Ayan nung
pinaka best na design pagdating sa mga utilities, sa electrical utilities. Okay? Of course, ilalagay natin ng tamang designation. Ganyan yung ganyan sana tayo magano. Ang importante dito is yung position ng mga fixtures or mga beds natin para makuha nyo yung Usually ako pag nagdi-design ako sa electrical, mga ganitong sa mga residential, ang main source of lighting ko is hindi dito sa dito sa manggagaling sa ceiling. Kung hindi manggagaling dito sa mga nila, halimbawa table lamp, pang accent ko lang ito, parang pang floodlight ko lang pero dim siya para may drama. Yun, ganun ako nagdi-design. Except dito sa mga hallways, syempre hallway yan general lighting yan Pero sa mga bedrooms, ang pinaka-focus ko ng ilaw is dito sa mga side o di kaya mga wall washer dito sa wall. Yun ang pinaka focus ko na ilaw. Para may syempre pag pumunta tayo sa ating kwarto, anong gagawin natin doon? Magre-relax, matutulog. Kung maliwanag yung ilaw, hindi tayo makakatulog. Yun ang dahilan. Of course, yung living dining area is given na yan, general lighting yan. Living area, pwede rin ganun yung system nun. Yung living area mo, kung gusto mong medyo may drama, maglalagay ka ng stand-alone na ilaw dito sa dalawang side ng sa sala set mo as main source of light. Then ito as lang, accent lang. Or kung meron kayong genset, as in case na ito, binibigyan ko kayo ng senaryo kung genset, halimbawa nawalan ng power, kuryente, yung genset na yan, lahat ng mga ilaw dito sa kisame, pwede ninyong energize. So magiging maliwanag pa rin. Okay? Ayan. Pagdating dito, okay, pagdating naman dito sa lighting layout, same principle pa rin. Kukunin nyo lang ito, yung panel A and B. At ilalagay ninyo sa lighting. Oops, mali ang grip ko. Yan, lalagay nyo pa rin. Remember, kung saan yung pinakamalapit na lighting fixtures, doon nyo ilalagay yung circuit home run ninyo. Ang circuit home run ninyo is ito. Kung saan pinakamalapit at kailangan ituro nyo ito doon sa panel board. Hindi dito sa malayo, wag nyo ilagay dito, tapos dito nyo ituturo. Hindi. Pag nag-layout kasi kayo, dito magi-start ang layout. Dito ang una, pangalawa, pangatlo, pangapat, and so on and so forth. Okay? Sa power layout, with regards sa air conditioning, so napapansin nyo yung kung saan ko tinuro. Yan. Sa power layout, with the air conditioning unit, saan na yung dito, aircon. Ito. So,
makikita nyo, dinidesignate ko kung saan ko, tinuturo ko kung saan yung panel niya sa baba. Ayan, no. Again, ito pinakamalapit. Dito lang banda. So, shortest run possible para ma-minimize natin ng pagtaas ng size ng wire. Remember, more than 30 meters, kailangan natin itaas one step higher yung size ng wires natin para dun sa tinatawag na system drop. Okay? Ayun. Aha.